Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay habang mawid sa ating Panginoon. Let us sing, Jesus, dakilang hari. Si Jesus, bugtong na anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Nagligtas at sa akin ay tumubos. Bumago sa takbo ng aking buhay. Nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Kaya talina sama-samang magpuri sa ating Diyos dakilang hari. Halina sama-samang awitan siya. Itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari. Isang pa, si Jesus, bugtong na anak ng Diyos. Si Jesus, bugtong na anak ng Diyos. Nagligtas at sa akin ay tumubos. Bumago sa takbo ng aking buhay. Nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Kaya talina't sama-samang magpuri sa ating Diyos dakilang hari. Halina't sama-samang awitan siya. Itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari. Kaya talina't sama-samang magpuri sa ating Diyos dakilang hari. Halina't sama-samang awitan siya. Itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari. Purihin natin ang ating hari. Purihin natin ang ating hari. Pagpumasi tayong lahat. Patuloy tayong mawin sa ating Panginoon. Lang ako'y pinatawag. Ako'y pinatawad, ako'y tinubos, ako'y pinalaya, pinagpalang lubos. Sa krus ng Kalbaryo, dugo'y binuhos, mga kasalanan hinugasang lubos. Langit sa lupa, ang aking nadarama. Kapahingahan, ngayon nasa akin na Jesus. Jesus, walang katulad mo. Sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalay. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko'y taglay. Patuloy tayong mawin sa ating Panginoon. Minsan pa ako'y pinatawag, ako'y pinatawad, ako'y tinubos, ako'y pinalaya, pinagpalang lubos. Sa krus ng Kalbaryo, dugo'y binuhos, mga kasalanan hinugasang lubos. Langit sa lupa, ang aking nadarama. Kapahingahan, ngayon nasa akin na Jesus. Jesus, walang katulad mo. Sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalay. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko'y taglay. Langit sa lupa, langit sa lupa, ang aking nadarama. Kapahingahan, ngayon nasa akin na Jesus. Walang katulad mo, Jesus. Walang katulad mo.
sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalay. Jesus, wala nang iigit sa'yo, sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko. Jesus, walang katulad mo, sa pag-ibig mong tunay, kailan may di mawawalay. Jesus, wala nang iigit sa'yo, sa biyaya mong alay, kapayapaan sa puso ko. Taglay. Isang papuri, sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, God, we worship you. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba. Karapat dapat kang purihin. Tuloy tayong mawit sa ating Panginoong Sus, sa malumatay na awitin, banal mong tahanan, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Bisan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Once again, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy tayong mawis sa ating Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako'y
hindi man karapat-dapat, hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mong umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit ang pagpupurit, ang pagpupurit sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang ialaw ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Bisang papurihin, sambahin natin ang ating Panginoon. Glorify your name, God, we worship you. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan namang banal. Glorify. Hallelujah, praise God. Tayo po'y mananalangin ngayong gabi. Sama natin sa prayer ang ating bansa. Amen. Ito ay pagpalain ng Panginoon, di lamang sa kalagayan nitong ekonomiya. Amen. Which is maganda, pero mas mahalaga, mas maganda church, mapagpalang ating bansa sa spiritual nitong kalagayan. Amen. Magkaroon ng spiritual awakening sa ating bansa. Mga leaders natin, pagpalain sila ng Diyos, magkaroon sila ng karunungan sa pangunguna. Anumang mga gusot o mga kaguluhan sa ating pong gobyerno, ito'y matapos na. Amen. Because it doesn't help. Amen. May mga kaguluhan sa ating gobyerno. Tulungan tayo ng Panginoon. Panalangin natin yung mga bansa na naapektuhan ng lindol kamakailan. Myanmar and Bangkok, Thailand, at yung mga karatig pang bansa. Amen. Yung mga kapwa natin Pilipino na naroroon, apektado ng lindol. Amen. Panalangin natin sila sa Panginoon. Amen. At ang mga bansa pong ito ay mga Gentile nation, yung Myanmar, yung Thailand, if I'm not mistaken, sila po ay may mga Diyos-Diyosan, Hinduism, Buddhism. Pag-pray natin, makakilala sila sa Panginoong Yesus. Panalangin natin ating fellowship churches. Mga leaders natin sa kapulungan, panalangin natin sila sa ating Panginoon. Ang mga may karamdaman, pagalingin sila ng Diyos. Sister April Garcia ay 12 years na bedridden, pero naniniwala tayo, gumagawa pa rin ang Diyos ng himala. Sama natin siya sa prayer. Sister Sheila Albay, panalangin natin sa kanyang karamdaman. Amen. At kung may kakilala kayo ngayong umaga, ngayong gabi na may karamdaman, idulog nyo sa Panginoon. Those who are suffering depression, anxiety, amen, severe stress, pag-pray natin sila sa gabing ito. Amen. At higit sa lahat ang pangaral ng salita ng Diyos, ngayong gabi, kausapin tayong lahat ng Panginoon. Amen. Tayo pa pangunahan sa panalangin ni Brother Lester. Habang siya ay lumalapit dito sa harapan, sa unahan, tayo muna mismong lumapit sa Diyos. Simulan na nating tumawag sa Panginoon. Hallelujah. Itaas natin ang tinig natin sa Diyos. Glory to you, God. Hallelujah, we praise you, Lord. Panginoon, dinggin mo ang mga pagtawag, ang mga panalangin po ng iyong mga anak ngayong gabi, O Diyos, na mga may karamdaman, Lord. Hiniling namin, bigyan mo ng kagalingan, Sister April Garcia, Sister Sheila Albay, Panginoon, at ang iba pang may karamdaman ngayong gabi, O Diyos, God. Ang aming bansa, pukawin mo sa spiritual itong kalagayan, Panginoon. Pukawin mo ang aming bayan, O Lord. Hilumin mo dakilang Diyos. Pagpalain mo ang fellowship church
churches, God, ang Sampaloc, Lord. Pagbungahin mo pa, O God. Pagpalain mo ang finances, God. Pagpalain mo ang mga services, O God. Hallelujah. Praise Lord. Glory to you, Jesus. Tayo manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, minsan pa sama-sama kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. O God, nakikita mo nga po, God, ang bawat panalangin ng bawat isa. Nakikita mo po ang aming mga puso, Panginoong Isusugad. Dalangin namin ang bawat panalangin na nabanggit sa likuran ng pulpitong ito, Panginoong Sus, ay iyong tinugon na, Panginoong Susugat. Dalangin namin, Panginoong Susugad, na ikaw ang kumatagpo ng pangailangan ng iyong iglesia dito sa Sampaloc, Panginoong Sus. Nakikita mo po ang pangangailangan, Panginoong Sus. God, ang kakulangan, Panginoong Susugad, ang mga bakanting upuan, Panginoon, ikaw pong magpuno nito, Panginoong Susugad. Maging, Panginoong Sus, ang pangaral ng iyong salita, ito'y samahan mo ng iyong Santong Espiritu, God. Hallelujah. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga puso, Panginoon, kung wala ka sa aming kalagitnaan. Kaya patuloy kami na lumalapit sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na kasihan mo, God, ng anointing, Panginoong Sus, ang mangaral ng iyong salita, Lord. Itago mo siya sa iyong likuran. At dalangin namin sa aming paglabas, Panginoong Sus, sa gusaling ito na ay daladala namin ng pagtatagumpay na nanggagaling sa iyo, maging ang mga pagbubunga, Panginoong Susugad. At inangkin na po namin ang katugunan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome sa gawain ng Panginoon. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Batiin natin ang ating mga katabi. Kamayan natin yung maabot ng ating mga kamay as we sing the song, Ikaw Ako, Mahal ni Kristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, hindi mo ay natatanaw. Nadarama ko ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pwede na po kayong magsiupo. Amen. Ayusin ang mga kwelyo. Amen. Ang mga bangs kung meron. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Muli, welcome sa bawat isa sa ating Sunday night worship service. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iba. Nangampanya na ata. Amen. Sumama na sa kampanya. No, wala naman nag-text kung nasaan sila, yung mga absent. Okay? So, pag-pray natin sila. Amen. Baka na-rapture na sila. Naunahan na tayo. Amen. Okay, pero tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Amen. At sa ating mga announcement, paalala, bukas ay Lunes, meron tayong prayer. Amen. Araw-araw bukas po ang church for prayer. No, kailangan nating ipanalangin o kailangan nating ipaglaban ang panalangin church. Amen. At salamat sa mga nananalangin. Amen. Kayo ang buhay. Isa kayo sa buhay ng iglesia. Amen. Kung bakit nagpapatuloy ang iglesia. Wednesday, ang ating worship service. Huwag tayong mawawala. Wednesday ng gabi, 7 p.m. Sa Friday, meron tayong discipleship class. Sa mga gustong magpaalagad at sa mga nagpapaalagad na, attend tayo ng discipleship class. Dito natin matututunan yung dapat nating matutunan bilang mga alagad. Amen. Okay? Sa May 12 to 16, I'm sorry, ating po International Bible Conference. Gaganapin ito sa Bayanihan Center sa Pioneer, part na ito ng Pasig City. So, 5 araw yan, 4 na araw, 5 gabi. Okay, May 12 ang simula, that is Monday. So, ang bisita natin ay si Pastor Greg Mitchell, amen, ang ating international leader. Okay, I believe bakasyon na ito ng mga estudyante, tama ba? Amen. So, pwede siguro umattend ng mga morning seminars. Yung morning seminars natin, alas 9 ang simula hanggang alas 12. 3 pangaral yun every morning. So, pag-usapan pa natin, amen, kung meron tayong sasakyan during those times. Amen, sa ating conference. Okay? So, at dahil may conference tayo, church, kagaya ng lagi natin ginagawa, meron tayong pledges. Amen. Pledge for conference. I believe sa sunod na linggo ay start natin i-announce Sunday morning. Amen. Kasi kanina i-announce ko sana at magpapa-pledge na sana, kaya lang
Maraming wala kanina. Amen. Para hindi sila makaligtas sa pledge sa sunod na linggo. Amen. Okay, so lagi naman natin ginagawa yun. Yun po ay suporta natin sa Mother Church. No, dahil hindi biro ang gastos sa conference. Okay, so yun lamang sa pansamantalang ating mga announcement at paalala. Hintayin nyo din yung announcement natin para sa Holy Week. Meron tayong activity, of course, para sa Holy Week. Kailan ba yung Holy Week? April 18, 19? 17, 18, 19. Okay, so yun natin pong meron tayong gagawin nung date na yon, okay? So, yun lang muna. Ngayong gabi, tayo ay magbibigay sa ating Panginoon. Amen? Galing po kami sa Lawag. Kasama ko si Brother Gilbert. Kasi nagkaroon sila ng Pioneer Rally doon. Nag-start noong Wednesday ng gabi hanggang Friday ng gabi. So, we were able to attend Friday morning hanggang Friday night. Amen. At nakita namin, ako first time ko nakita yung building ng Lawag Church. Napakalaki. At napakalaki din ng lupa nila doon. Talagang malaki. Amen. Pwedeng sabi nga ni Pastor Ronnie, totoo yung sinabi niya, papatayo siya ng basketball court. Sa tansya ko, 3 basketball court ang kasya. Amen. Doon sa lupa nila. Sa lupa ng church, yung compound ng church. Church, isang bagay ang nakita ko, ang Diyos nagpapala hindi base sa bilang. Amen. Totoo yung sabi ni Pastor Ronnie, yung sinabi niya nito, 20 lang sila. Amen. Ang ibig sabihin, church, parang sampalok lang din, kukunti lang din sila pagdating sa attendance. Pero nakita naman natin, nagkaroon sila ng building. Nagkaroon sila ng sariling lupa. Sarili na nila yun, hindi sila nangungupahan. Amen? Sarili na nila yun. Church, ang Diyos ng Lawag, Diyos din ng Sampalok. Kung pinagpala sila ng sariling lupa, sariling building, hindi malabong mangyari, pwedeng gawin yun ng Diyos dito sa Sampalok. Ako'y naniniwala doon. Sa panahon ng Diyos, makikita natin magkakaroon ng sariling gusali ang Sampalok Church. Amen? Panampalatayanan lamang natin. And of course, hindi lamang pananampalataya ang kailangan natin, kailangan din nating sumuporta. Amen? Wala naman pong ibang gagamitin ng Diyos, kundi tayo din. Amen? At dahil gagamitin tayo ng Diyos para pagpalain ng Sampalok Church, sigurado pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Every time tayo po'y pinagpapala ng Diyos, huwag natin kalilimutan pagpalain ng gawain ng Panginoon. Amen? Ako personally, personally gusto ko gamitin ako ng Diyos financially sa Sampalok. Amen. Gusto ko din makaranas na makapagbigay ng malaki para sa gawain ng Panginoon. Ayoko yung napapakinggan ko lang yung patutuo ng iba na pinagpala sila, nung pinagpala sila, nagbigay sila sa church. No? Magandang pakinggan yun, pero maganda ikaw mismo maranasan mo yun. Amen. Kaya kayong gabi, church, magbibigay tayo sa Panginoon. Ang dalangin ko, pagpalain ng ating mga negosyo, ating mga trabaho. Amen. And as God bless us, tayo mismo maging daluyan ng pagpapala sa kanyang gawain dito sa Sampalok. Amen. So tayo manalangin, magbibigay tayo ngayong gabi. Panginoon, pagpalain mong patuloy kami na iyong mga anak na kilang Diyos, kung paano mong pinagpapala, Lord, ang Lawag Church, ang Mandaluyong Panginoon, at ang iba pang mga fellowship churches, God, naniniwala kami, O Diyos, kaya mo din kaming pagpalain dito sa Sampalok. Lord, pagpalain mong mga trabaho ng mga kapatiran. Promotion, Panginoon, ibigay mo sa kanila. Increase dakilang Diyos. Ang mga negosyo, pagpalain mo, Panginoon. And God, as you do that, O Lord, kami mismo, maging pagpapala kami, O God, financially sa iyong iglesia dito sa Sampalok, Panginoon. God, ayaw naming makita lamang, O Diyos, at marinig ang patutuo ng iba. Kami mismo gusto naming maranasan ang pagpapala mo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. God, honor our giving tonight. In your name be glorified and magnified. In Jesus' powerful name, everybody say, Amen and Amen. Halina't magbigay. Gawain ng Diyos, nais mong ika'y pagpalaing lubos. Inang mabuting ani, kasabay ng pagsakay, pagpupuri. Amen. Praise God. Hallelujah.
Bago po ang pangaral ng salita ng Diyos, nalimutan ko lang kanina, ay makinig tayo ng report. Amen? Nang ginawa ng Diyos. Kahapon, I believe, mayroong Bible study kina Brother Vince. Amen? At pakinggan natin yung report nung nag-Bible study kahapon. Any volunteer doon sa nag-Bible study kahapon? Okay, palakpakan natin ng Diyos habang lumalapit si Brother Lester. At isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung kabutihan po ng Diyos sa aming Bible study po kahapon sa bahay po nila Brother Vince po. At sa kabutihan po ng ating Panginoon is nakapakinig po yung kanyang kapatid at tumanggap po sa ating Panginoong Jesus. At pinag-pray din po namin siya na dahil meron po siyang UTI kahapon po, I believe ngayon din po, meron din po. Kasi sinabi niya po sa amin at wag po nating kalimutan na isama po natin sa prayer yung kapatid ni Brother Vince po na magkaroon po ng complete healing po. At kung kayo naman po, wala po kayong ginagawa minsan is try po natin na sumama or makiisa sa Bible study ng bawat isa or sumama po tayo sa bawat paghayod. Yun lamang po sa Diyos pong kapurihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Isang kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon. Libo-libong mga anghel ang nagdidiwang sa langit. Amen. Salamat po sa Diyos at salamat sa inyo sa mga manggagawa na patuloy na gumagawa na walang sawa. Amen. Sa gawain ng Panginoon. Praise God. At ngayong gabi tayo dadako na sa salita ng Diyos. Philippians chapter 4, 11 to 13. Pilipos, Kabanata 4, talata 11 hanggang 13. Okay, Philippians 4, 11 to 13. Basahin ko sa King James Version, hindi, sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ng masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ako po'y mangangaral sa tema o sa pamagat na keep it simple. Amen. Pasimplihin lang natin. Amen. Sabi ni Confucius, isang Chinese philosopher, sabi niya ay ganito, life is really simple, but we insist on making it complicated. Simple lang naman daw talaga ang buhay, pero tayong mga tao, ini-insist lang natin or pinipilit lang natin, ito'y maging komplikado. Sabi ni Ronald Reagan, ang 40th US President, live simply, love generously, care deeply, speak kindly, and leave the rest to God. Amen. Keep it simple. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang pangaral ng iyong salita. Kausapin mo kami, Panginoon. Sangkapan mo kami, O Lord, karunungan, mga bagong kapahayagan, dakilang Diyos. Ituwid mo ang dapat ituwid sa amin. Itama ang dapat itama, Panginoon. Pagpalain mo ang pangaral ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod sa iyong makapangyarihang pamamaraan. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang mapurit maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Keep it simple. Una, pag-usapan natin from simple to complicated. Ako po, personal church, naniniwala ko na ang buhay ay originally simple lang. Until naman ngayon, ako po naniniwala na dapat ang buhay simple lang talaga. God meant life to be lived simply without any complications. Kung babalikan po natin ang story of creation sa book of Genesis, nang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, as we all know the story, 6 days, napakaganda ng pagkakagawa ng Panginoon, and then ginawa yung tao, si Adan. When God created Adam, He did not make anything complicated. Amen? Hindi na ginawang komplikado ng Diyos. Ginawa si Adan, inulmaan lang, galing sa alikabok. Wala nang special ingredient. Amen? Galing lang sa alikabok, hinulmahan, tapos nung nahulma na kawangis ng Diyos, hiningahan na ng Panginoon sa butas ng ilong at naging tao na, naging nilalang na buhay. Amen? And after that, pagkagawa kay Adan, binigyan lang ng simple task.
Amen? Ang simple command, si Adan, sa Genesis chapter 2, 7 and 9, or 7 to 9, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan ang kanyang butas ng ilong, ang nanghininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Verse 9, pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Verse 15, talon tayo sa verse 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Anong gagawin ni Adan? Amen, doon sa Eden, anong kanyang task? Alagaan at ingatan. Yung ginawa na ng Diyos. Hindi na kailangan magpagod ni Adan para gumawa ng hardin ng Eden. Gawa na yung hardin. Gawa na yung mga puno. Nandun na, nagbubunga na. Aalagaan na lamang at iingatan ni Adan. Is there anything complicated with that? Wala. Napakasimple lang. Verse 16, iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Tatapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. The point that I'm trying to make, church, is napakasimple lang ng buhay dapat ni Adan. Amen? There's nothing too complicated about it. Bago pa siya ginawa ng Diyos, ginawa na muna ng Diyos ang tutuluyan ni Adan. Ginawa na muna ng Diyos yung kakainin ni Adan, yung pangangailangan ni Adan. Binigay na muna ng Diyos. Amen? And then nilagay siya sa hardin, nandun na ang lahat, everything is provided, at simple na lang ang gagawin niya, alagaan, ingatan ng hardin. Amen? At nagbigay ang Diyos ng command, a simple and clear command, malinaw na malinaw, napakasimple. Huwag mong kakainin yung bunga ng pagkaalam, yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Meron bang mahirap doon, church? Amen? Kung kayo nasa kalagayan ni Adan, mahihirapan ba kayo? Amen? Isn't it very simple? Wala namang sobrang komplikado doon. He has nothing to worry about. Everything is provided for him. All he had to do is take care of what was already there in the garden. All he had to do is obey what God has commanded him. Pero isang araw, church, pagdating sa Genesis chapter 3, everything changed. Yung simpleng buhay dapat ni Adan, naging komplikado. Amen? Ito na yung pumasok yung kasalanan. Yung pagkain na dati libre lang, yung pagkain na kukunin lang niya Adan sa puno, pipitasin niya lang, makakakain na siya. Ngayon, dahil naging komplikado na ang lahat, because of sin, kailangan ng pagtrabahuhan ni Adan. Sabi ng Bible, kailangan na niyang pagpawisan. Amen? Bubungkalin niya na yung lupa, ibig sabihin, magtatrabaho na siya. Kung noon, kuha lang siya ng kuha, ngayon, bago siya makakuha, trabaho muna. Amen? Si Eva, na simple lang dapat ang buhay. Naging komplikado doon. Sabi ng Panginoon kay Eva, dahil ikaw ay sumuway, you will have many sorrows all your life. Magkakaroon ka ng maraming kadalamhatian. Hindi nyo ba napansin, church? Amen? Ewan ko kung nakikita nyo, napapansin nyo, pero ako, pansin ko, mas marami ang sorrows ng babae kaysa sa lalaki. Amen? At mas madalas na ang mga babae ay sorrowful kaysa sa mga lalaki. No? Kapag may problema sa pamilya, sinong mas madalas na nadadalamhati? Yung nanay o yung tatay? Yung nanay. Kapag may problema sa anak, sinong mas madalas na nadadalamhati? Yung nanay, yung tatay? Yung nanay. Nadadalamhati din si tatay, pero iba yung pagdadalamhati, mas mabigat, yung kay nanay. Kapag may problema sa finances, sino mas nadadalamhati? Si nanay, si tatay? Si nanay. Diba? Si tatay, paminsan, pakuya-kuya-kuy lang yan. Amen? Walang pagdadalamhati. Mas marami ang dalamhati ng babae at biblical yung church, yung panganganak. Amen? Simple lang sana manganak ang mga babae. Pero dahil naging komplikado, dahil sa kasalanan, naging komplikado yung panganganak. Oh, nagkaroon na ng cesarean, hihiwaan ka sa tiyan.
No? Paminsan naman, normal, pero minsan may complications pa. Merong mga ectopic pregnancy. Merong mga eclampsia. No? Correct me if I'm wrong, tama ba yung term ko? Eclampsia, yung may problema sa puso. Yung mga may problema sa puso, bawal magbuntis. At iba't iba pang mga uri ng issues or complications, or pregnancy complications or issues. Bakit? Dahil dito. Amen? The simple life has become complicated. And why is that? Amen? Meron tayong makukuha dito, church. What makes life complicated? Sa story ni Adam and Eve, meron tayong tatlong bagay na titingnan or reasons why life becomes complicated. Una, church, na nagpapakomplikado sa buhay, una ay kasalanan. Sin. Disobedience sa story ni Adam and Eve. Or simply sin made Adam and Eve's life complicated. It is all because they have disobeyed a direct, simple, and clear command from God, amen, that their lives became complicated. Nagkasala sila. Church, ang kasalanan, it will only make things complicated in our lives. Wala pong mabuting nadudulot ang kasalanan. Amen? It only makes our lives worse and complicated. No, bigyan natin ng real life example. Halimbawa, marriage. Diba? Sa mga mag-asawa, kasal kayo, lalaki, babae, family life. Amen? Simple lang ang buhay, kayong mag-asawa, nagsasama, may mga anak kayo, masaya sana kayo nagsasama. Masaya kayo as a family. Pero kapag pumasok ang kasalanan, let's say for example, si Mrs. nagkaroon ng ibang mister o ibang lalaki, o kaya si Mr. nagkaroon ng ibang babae, nagkaroon ng number 2. Ano nangyayari? Di ba nagiging komplikado ang lahat? Nagiging komplikado yung marriage nyo unang-una. Kung ikaw si lalaki, no? Nagkaroon ka ng number 2 na misis, komplikado ang buhay mo. Nahati yung oras mo, nagugulo ka, sino bang unahin ko? Diba? Diba? Naguguluhan ka na. Ano bang gagawin ko? Iwan ko ba itong aking original o samahan ko itong pangalawa? O pagsabayin ko na lang? Di ba komplikado yun? Isa pa nagiging komplikado, yung pamilya nyo, yung mga bata. Ano nangyayari? Naguguluhan yung mga bata. Diba? Papa, Mama, kakaroon sila ng issue sa kanilang kaisipan. Oh, sa ating panahon, kahit naman noon pa, di ba? May mga tinatawag na second family, third family. Minsan may fourth family pa. Di ba complicated? Yung simple lang sana, isang pamilya lang sana, isang asawa lang sana, amen, naging komplikado. Why? Because of sin. Isa lamang po yung halimbawa, church. Amen? Sin will bring chaos to your whole life. Magkakaroon ng kaguluhan to your home, your marriage, your family, even your finances, and of course, your ministry. No? Nangyayari din yan sa church, sa mga disciples, mga pastors, mga mananampalataya. Amen? Kapag pinapasok mo ang kasalanan sa iyong buhay, lalo na kung ikaw ay nagmiministeryo, yung simple lang sana na pagmiministeryo, paggawa ng kalooban ng Diyos, pamumuhay ng tama sa harap ng Diyos, kapag pumasok ang kasalanan, nagsisimula na yan, magkakaroon ng kaguluhan. Amen? Nagiging komplikado ang lahat sa church, sa ministry, at sa iyong buhay. Halimbawa, sa Biblia, no? Biblical example tayo, para hindi tayo lumalayo. Si Achan. No? Alam natin ang story ni Achan, di ba? Yung simple lang sana na bakbakan ng Israel versus Ai, the city of Ai, confident sila nung una, kaya natin yan, talunin, ilan lang sila. Mas madami tayo. Wag nang papuntahin lahat. Wag nang papuntahin lahat, General Joshua. Konti lang ang papuntahin kasi maliit lang yung bayan. Simpleng laban lang sana, simpleng pakikibaka lang sana. Saglit lang sana, tapos na yun eh. Pero dahil merong isa na nagkasala, yung simpleng bakbakan, yung simpleng digmaan, panalo na sana, naging komplikado, natalo sila. Umuwi silang luhaan. Bakit? Kasi may kasalanan.
Natuklasan nila si Achan. Kaya meron tayong praise Achan in the camp. Amen? Karoon ng kaguluhan sa Israel. Nanghihina, bakit tayo natalo? Kahit si Joshua na, ba't tayo natalo? Hindi na alam. Later na lang nila nalaman, meron palang kasalanan. Ano nangyari? Si Achan. Amen? Pinatawag ni Joshua, in-expose ng Diyos. Ano nangyari? Si Achan pinatay. At hindi lamang si Achan ang naparusahan, pati yung kanyang pamilya ay pinarusahan. Church, anong point nito? Anong lesson makukuha natin dito? Yung kasalanan, kahit personal mong ginawa yan, paminsan hindi lang ikaw naapektuhan din yung mga taong kasama mo. Amen? Your personal sin does not only affect you, it could also affect the people around you. It could be your family, it could be the church. Amen? Naapektuhan. Kaya nagkakaroon ng complications. Sa pangalimbawa, si David, dahil sa kasalanan, as you all know the story, nagkasala si David. His life became complicated. It resulted to chaos in his life and family. Kaya church, bago ka gumawa ng anumang kasalanan, think of the complications na pwede nitong idulot sa buhay mo. Hindi lamang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Think carefully about it bago mo gawin. Pag-isipan mong mabuti kung anong kaguluhan, kung anong komplikasyon ang dulot niyan. Amen? Sin makes life complicated. Another one, sa story ni Adam and Eve, kung bakit naging komplikado, ay because of the devil. No? Sa Genesis chapter 3, mababasa natin ang kwento, the devil or the tempter played a huge part in the fall of Adam and Eve. Nagtagumpay si Satanas. Nadaya niya si Adan at si Eva. Kaya yung buhay nila at buhay natin naging komplikado. Amen? Hanggang ngayon, church, ginagawa ni Satanas yun. Nandaraya siya. Amen? Nambubudol. Nangi-scam. He still plays a huge role in making people's lives complicated. Ano ba ang ginawa ni Satanas? Doon sa kwento ni Adan at ni Eva, una, the devil twisted the truth of the Word of God. Binali niya, inikot niya, pinihit niya yung katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, pag kayo, sabi ng Diyos una pala, pwede niyong kainin lahat. Maliban lamang sa isa. Doon nga, sa puno ng pagkalam ng mabuti at masama. Pero ang sabi ni Satanas, sabi ng tempter kay Eve, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So pansinin nyo yung pagkakabali ni Satanas doon sa salita ng Diyos. Talagang twinist. Amen? At ginagawa pa rin niya yun hanggang ngayon. And by doing so, the devil sowed doubt. Karoon ng pagdududa and confusion sa kaisipan ni Eva. Doon pa lang nagsimula ng magtanong si Eva. Doon pa lang nagkaroon na siya ng confusion. Pangalawa na ginawa ng tempter or ng devil, the devil directly opposed what God has said. No, diretsahan, inoppose niya yung sinabi ng Diyos. Ang sabi niya, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, walang sala, kayo'y mamamatay. Pero sabi ni Satanas, sabi ng tempter, tunay hindi kayo mamamatay. Direct opposite. And by doing so, the devil convinced Eve to eat the forbidden fruit. Ayun na. Kinain na ni Eva. Amen? At nagkagulo-gulo na sila. Nagkagulo na kanilang buhay, naging komplikado na. Church, the enemy is subtle and deceiving. Beware of his schemes and deceptions. Kapag tayo nahulog sa pandaraya, amen, ni Satanas, kapag tayo nabudol ni Satanas, komplikasyon, sigurado yan. Komplikasyon ang resulta niyan. No? Yung tipong nananahimik ka, Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa mong kalooban ng Diyos, nagpapadisciple ka, amen, misib ka linggo-linggo, talagang active ka, pero once na nadaya ka ni Satanas, yung simple mong pamumuhay, yung simple mong paglilingkod sa Diyos, yung maayos sana na paglilingkod mo sa Diyos, pwedeng maging komplikado yan. Pwedeng masira yan sa isang iglap. Kaya mag-ingat tayo, church. At isa pa, makikita natin dito sa kwento ni Adan at ni Eva, bakit nagkaroon ng komplikasyon, naging komplikado ang buhay nila, ay tao. Amen? People.
Please don't get me wrong on this. Kasi dito makikita natin, si Adan, naging komplikado yung buhay niya somehow, amen, because of Eve. Amen? Yes, tinempt niya ni Satanas si Eva na kainin. Ngayon, si Eva, binigay niya si Adan. Dinamay. Amen? Please don't get me wrong on this, lalo na mga kababayan. Hindi ko sinasabi na ang babae ang nagpapakomplikado ng buhay ng lalaki. Amen? Bati tayo mga babae. What I'm saying is, people can make your life complicated. May mga tao, church, na gagawing komplikado ang buhay mo. Kahit sino. Amen? Pwedeng kilala mo, pwedeng hindi mo kilala. Total strangers. Pwedeng ka-close mo, pwedeng hindi. No? Sabi lang nila, hindi ko alam kung totoo talaga ito, pero minsan, totoo, sa pamilya daw ang nagpapagulo yung mga in-laws. Yung mga dagdag. Amen? Brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, father-in-law, basta in-laws. Amen? No? At naiisip ko, paminsan, totoo, pero hindi naman lagi. No? Hindi naman lagi. But the point is, church, there are people sa buhay natin, kapag pumapasok sa buhay natin, nagiging komplikado ang buhay natin. Kasi hindi po lahat ng taong dumadating sa buhay natin, church, ay pagpapala. May mga taong hindi pagpapala. May mga tao na imbes na tulong, ay perwisyo pang dala. Yun ang katotohanan ng buhay. Sa church, nangyayari yun. Sa church, hindi ho lahat ng taong pumapasok sa church ay tulong. Minsan, may mga pumapasok sa church na, ang tawag dito? Mga nanggugulo. Yun ang katotohanan. Dadating, papasok, guguloy ng iglesia, magiging komplikado ang mga bagay-bagay sa church. Nangyari na ito dun sa Mindoro. Naikwento ko na ata ito dito. Doon sa Mindoro, disciple pa lamang ako doon, may dumating, pamilya, mag-asawa, tapos may anak silang maliit. Tumating doon sa church, no? Akala naman namin talagang padala ng Diyos. No, kasi musician, tinuruan yung mga kabataan, siya naging music team, music leader, tinuruan mga kabataan. Pero kalaunan, meron ang ginagawang kakaiba. Amen? Yung mga yung sobre natin sa tithes and offering, pag linggo, nilalagay na sa upuan, isa-isa. Para bang obligado kang magbigay talaga. Amen? Hindi natin ginagawa yun sa fellowship. Amen? Tapos nangyari pa, isang araw, nakita nung kapitbahay doon sa church, nilalagay na yung mga instruments sa tricycle. Sinita nung kapitbahay, kapatiran din, sinita, saan ka pupunta? May outreach doon sa sa barangay na yun, may outreach. Tinawagan si pastor. Wala palang outreach. Ewan ko kung saan dadalhin yung instrument. Amen? Hindi ho lahat ng tao, church, na pumapasok sa buhay natin ay nakakatulong sa atin. Minsan yung iba, yung dumadating, yung pumapasok sa buhay natin, sila ang nagpapakomplikado ng buhay natin. Ang lesson dito, church, maging maingat tayo sa mga tao na pinapayagan nating pumasok sa buhay natin. Amen? Maging matalino din tayo. At mapili sa mga taong hinahayaan nating makapasok sa buhay natin. Because to the point of redundancy, hindi lahat ng tao blessing, minsan yung iba curse. Hindi lahat ng tao maganda ang dala, minsan yung iba kaguluhan ang dala. Mag-ingat. Diba? Kaya mag-isip-isip ka, kung yung taong pinapasok mo sa buhay mo, imbes na maging maayos yung buhay mo, naging magulo. Aba, amen? Baka kailangan mo ng iwanan. O kaya palitan. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin, the beauty of simplicity. The beauty of simplicity. Ano ba ang kagandahan sa pagiging simple? Sabi ni Paulo Coelho, the core of beauty is simplicity. Most people fail to recognize and value the beauty that lies in simplicity. Because people sometimes prepare the complexity of things and neglect the beauty of simplicity.
Marami daw mga tao at church, mas gusto nila yung komplikado kaysa dun sa simple. Amen? Kaya nakakalimutan or nane-neglect, hindi napapansin yung kagandahan na meron sa simplicity. No? Which is true. Paminsan tayo mga tao, gusto natin komplikado ang buhay-buhay. Amen? Sa totoo lang, simple lang talaga. No? So ano yung beauty ng simplicity? Number one, church, na beauty of simplicity is clarity and focus. When we say clarity, ito yung linaw. Amen? And focus. When things are simple, our minds are clear. Kapag daw simple ang mga bagay-bagay, or simple ang buhay, ang ating kaisipan, ito'y malinaw. Amen? Merong kaayusan. When things are complicated, our minds have the tendency to be filled and cluttered, mapuno, with different things which are usually blurring our focus and attention. Kapag maraming mga bagay-bagay, mga complicated things, tayong iniisip, ang nangyayari yung isip natin, church, ay nalalabuan, nawawala tayo sa focus, amen, at nawawala tayo sa attention. When things or life are complicated, magulo ang isip, walang linaw, nawawala ka sa focus, minsan malilimutan mo yung mga bagay na tunay na mahalaga at dapat pagtuunan ng pansin. Amen? Unlike when things are simple, nagiging klaro ang lahat, nagkakaroon ka ng focus. Isang halimbawa niyan sa Bible, si Martha. Alam natin ang kwento, di ba? Dumalaw si Jesus sa bahay ni Martha at Maria. Magkapatid dito, si Martha at si Maria. Si Martha naguguluhan sa mga bagay-bagay, abalang-abala. Amen? Mag-aayos siya, no? Na anong papakain sa Panginoong Hesus, napapakain sa mga disciples. Marahil nagluluto si Martha, no? Nag-aayos ng mga plato. No? To the point na nainis pa siya kay Maria, sa kapatid niya. Nilapitan niya si Jesus Christ. Panginoong Hesus, sabihan mo naman si Maria. Sabihan mo naman yung kapatid ko. Tulungan niya ako. Amen? So dito makikita natin si Martha, kasi nga, ang dami na niyang iniisip. Amen? Naging complex na yung mga bagay-bagay, nalimutan niya yung pinakamahalaga. At ano yun? Si Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sa Luke chapter 10, 41 to 42, And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Ang dami mong inaalala. 42, but one thing, take note of the word, one thing, isang bagay lang, is necessary or needful, and Mary, si Maria, yung kapatid niya, had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Ang point ng Panginoong Hesus, isa lang naman ang kailangan. Isang bagay lang. At yun ang pinili ni Maria. Ano ba yung pinili ni Maria? Pinili ni Maria na umupo sa paanan ng Panginoong Hesus, pakinggan ng Panginoong Hesus. Sinamantala ni Maria na si Hesus nandun sa bahay nila. Yun ang nawala sa focus ni Martha. Amen? At ganun ang nangyayari, church, sa ating buhay. Kapag masyadong komplikado ang buhay natin, nawawalan tayo ng clarity and focus. That's number one, beauty of simplicity. Number two, simplicity, or the beauty of simplicity, less is more. Less is more. Kasi po, kabaligtaran sa pananaw ng mundo. Ang pananaw kasi ng mundo, kailangan marami kang mga, dapat marami. Mag-accumulate ka more and more. Yun ang mundo. Amen? Kailangan marami kang ganito, marami kang ganyan. You have to have more. Pero yung simplicity, church, ang tinuturo nito sa atin, it teaches and reminds us that sometimes, in our pursuit of more, we sacrifice the elegance and power of less. Amen? Simplifying your life or possessions and routines can lead to a sense of liberation. Mapapalaya ka daw. Kasi kapag mga komplikado na, ginawa mong komplikado ang iyong buhay, para kang nakabilanggo. Amen? Halimbawa, no? Halimbawa, sa mga negosyante, ang dami mong negosyo. Ang dami mong pinagkakabalang negosyo. Lahat na ata ng negosyo pinasok mo. Amen?
Meron kang construction business, meron kang buy and sell, kotse, motor, may bahay pa, meron ka ding vulcanizing shop, meron ka ding, tawag dito, may trabaho ka pa. Amen? Sa corporate world, meron ka pang bigasan. No? Lahat ng negosyo, pinasok mo. At kapag ka ganun, church, anong nangyayari? Amen? Masyado nang madami yung iyong iniisip, masyado nang madami yung dinadala mo. Bakit gusto mo nang madami? Kasi gusto mo madaming kita. Madaming kita, madaming pera. Madaming pera, madami kang mabibili. Amen? Yun nga ang thinking ng mundo. Dapat marami. At sa sobrang dami, kagaya ng halimbawa ko sinasabi, may mga nasa-sacrifice ka na mga bagay na di hamak na mas mahalaga. Ano to mga bagay na ito? Halimbawa, unang-una, relasyon mo sa Diyos. Dahil sobrang dami mo nang iniisip, yung relasyon mo sa Diyos, hindi mo na maasikaso. Amen? Ano pa? Bukod sa relasyon mo sa Diyos, relasyon mo sa pamilya. Dahil sobrang mong negosyo, sobrang mong daming negosyo na inaalala, yung anak mo hindi mo nakilala. Hindi mo na alam ang pangalan. Hindi mo na alam kailan ang graduation niya. Hindi mo na alam kailan birthday niya. Amen? Nangyayari yan. Ano pa? Amen? Yung kalusugan mo. Amen? Yung peace. Yung rest. Amen? And your relationship with other people, your social life. Church, sa buhay, isang bagay ang natutunan ko. I don't know if you will agree with me. But in life, you don't have to have more of everything. Hindi mo kailangang maraming mga bagay-bagay. Amen? Mundo lang ang nagsasabi noon. Pero kahit kailan, hindi sinabi yun ng Diyos. Kahit kailan, hindi yun naging standard ng Diyos. Hindi yun naging standard ng sanlibutan. May nabasa ba kayo sa Bible na kailangan marami kang kotse? May nabasa ka ba sa Bible na kailangan marami kang sasakyan, marami kang lupa, marami kang bahay, marami kang damit, marami kang sapatos, marami kang bag, marami kang kung ano-ano, marami kang alas? May nabasa ba kayo sa Bible na gano'n? Pag may nabasa kayo, pakisabi sa akin. Pero ako, church, wala akong nabasang ganun. Alam nyo kung anong nabasa ko? Ito, sinabi ng Panginoong Hesus, Luke chapter 12, verse 15. And He said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possess. Sa Tagalog, kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Our life is not based on the possessions that we have. Kaya okay lang na konti ang meron ka, okay lang na isa lang ang sasakyan mo, okay lang na isa lang ang bahay mo, okay lang na kokonti ang ari-arian mo, church, ang mahalaga, meron kang Diyos. Because life is not about the abundance of possessions. Turo ng sanlibutan yun. At ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano gusto ganun. Amen? Hindi naman masama. Magkaroon ka ng sasakyan. May isa, dalawa, pwede na. Pero yung 5, masasakyan mo ba yun ang sabay-sabay? Bakit kailangan 5 ang sasakyan? Bakit kailangan 5 ang bahay? Bakit kailangan 20 ang bag mo? Amen? Bakit kailangan madami? Anong dahilan? Di ba sabi ng Bible, masayahan na kayo kung anong meron kayo. Mamaya, mababagit natin yan sa panghuli. Amen? Less is more. Hindi mo kailangan, church, pakasikapin na magkaroon ka ng marami ng mga bagay. Hindi mo kailangan pakasikapin to the point na inubos mo ng oras mo, lakas mo sa trabaho, sa negosyo, magkaroon ka lang ng maraming ari-arian. Maraming sasakyan, maraming bahay, maraming bag, maraming sapatos, maraming damit, maraming alahas. Amen? Yung sasakyan, hindi, ilan bang sinasakyan mo papuntang, halimbawa, papuntang church? Ilang sasakyan sinasakyan mo? Isa lang, di ba? Halimbawa, papasok ka sa trabaho, ilang sasakyan mo? Okay, yung bahay. Sa gabi, ilang bahay ang tinutulugan mo? Isa lang, di ba?
Hindi naman pwedeng alas 9, nandito ka sa bahay mo sa Sampaloc, tapos maya alas 12, gigising ka, doon ka sa bahay mo sa Paco. Diba? Bakit kailangan madami? Proverbs 15:16. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Better is little with the fear of the Lord. Dahil sinasabi ng ilan, Pastor, nakangaral, poverty mentality yan. Poverty mentality. Church, this is not poverty mentality. This is what you call contentment. Amen? Pangatlo, beauty of simplicity, reduction of stress. Kapag simple lang ang iyong buhay, kapag simple lang ang mga bagay-bagay sa buhay mo, halos walang stress. Amen? Yun ang point nito. A cluttered and complex life can lead to stress and anxiety. The pursuit of simplicity reduces this mental and emotional burden by letting go of unnecessary complexities and expectations. You free yourself from the weight of stress. Totoo naman. Kapag komplikado ang buhay mo, dami mong iniisip, kasi dami mong gustong mangyari, dami mong gustong makamtan, makuha, sigurado, stress ang abutin mo. Amen? Kagaya yung example ko kanina, halimbawa, dami mong negosyo. Lahat na ng negosyo pinasok mo. Sigurado yun, stress. Yung isang negosyo lang, nakaka-stress na, paano pa yung 10? Amen? Stress. No? Pansinin niyo, church, yung mga taong simple lang ang buhay. No? Yung walang kaarte-arte, walang kakimi-kimi, walang pinapatunayan sa sarili. Talagang simple lang. Makikita mo sila, yung aura nila. Ang gagaan. Pero mga taong napaka-komplikado ng buhay, makita mo. Pati si Juan Luna, hindi may pinta mukha eh. Mahihirapan. Pati si Michelangelo. Pansinin niyo yung mga tao sa probinsya. Ikumpara mo yung mga tao sa probinsya sa mga tao sa Maynila. Yung mga tao sa Maynila, mas stressful kaysa doon sa mga nasa probinsya. Lalo yung mga empleyado sa Maynila. Amen? Pansinin niyo yung mga empleyado sa Maynila, yung Lunes hanggang Biyernes, pumapasok alas 8 hanggang alas 5, minsan overtime pa. Yung iba, graveyard. Pansinin niyo yung itsura nila doon sa mga nasa probinsya na simple lang ang buhay. Nagtatanim lang sila doon, no? Masaya sila doon, ligo sa ilog, kain ng prutas. Kasi yung mga nasa Maynila, lalo yung mga empleyado, ang daming iniisip. Iisipin niya yung pambayad nila sa bahay, buwan-buwan. Iisipin nila yung pambayad nila sa kuryente, tubig. Isa may internet pa. Iisipin nila yung araw-araw nilang gastos. Di ba? Ang dami nilang iniisip. Iniisipan nila yung kailangan meron silang bagong iPhone. Kasi yung trabaho nila may bagong iPhone. Nakikipagsabayan. Stress na stress. Komplikado ang buhay. Pero pansinin mo yung mga tao na walang iniisip, simple lang, yung makakain sila 3 beses isang araw, okay na? Amen? Yung meron silang tinitirhan kahit bahay kubo. Amen? Yung kahit wala silang bagong iPhone, pero nakakapanood sila ng TV na di antena. Amen? Laki ang difference, di ba? That is the beauty of simplicity. Reduction of stress. Kaya no wonder, church, there are some things that the Bible tell us to be simple at. May mga bagay na dapat simple lang din tayo. Ano tong mga to? Una, yung prayer natin. Naniniwala ba kayo, hindi kailangan ng Diyos na mabulaklak na prayer? Simpleng panalangin lang, church. Simpleng tawag lang sa Diyos. Hindi mo kailangan mag-Latin, mag-Griego, mag-Hebreo sa panalangin. Hindi mo kailangan maging makata sa prayer. Hindi mo kailangan tama yung pronunciation. Hindi mo kailangan tama yung grammar mo sa panalangin. Simpleng panalangin lang. Pinapakinggan ng Diyos. Matthew chapter 6, 7-8. At sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Yung mga Gentile, thinking nila, pag madaming salita, kapag maganda ang salita, kapag maganda ang composition, maganda ang grammar, papakinggan ng Diyos. Church, yung simpleng, Lord, help me, didinggin niya ng Panginoon. Si Hannah nga, nanalangin, walang tinig.
Umiiyak lang talaga yung puso niya, pinupour out niya sa Panginoon. Dininig siya ng Diyos. Amen? Kaya sa prayer, ang payo ko, simplihan lang natin. Yung mga nagpipray dito, pag opening prayer, simplihan nyo lang. Ang dami nyo nang sinabi. Amen? Manalangin tayo. Mananalangin naman talaga eh. Kaya tinawag mag-opening prayer eh. Alam na namin yun. Di mo kailangang ulitin. Panginoon, yung mga nabanggit sa likuran ng pulpito, ay alam na din ng Diyos yun. Nabanggit na nga eh. Ba't kailangan mo pang palit-ulitin? Sabihin mo na lang, Panginoon, ang mga panalangin nabanggit, amin ang inaangkin in Jesus' name. Tapos. Amen? Simplicity. Minsan pa, may mga naririnig ako, nagpe-pray. Mga parang balagtasan ba? Diba? Parang may competition na ang tawag doon? Declamation ba yun? Oration pala, oration. Diba? Prayer. You don't need to make your prayers complicated. God is not a complicated God. He is not delighted with the complexities of our prayers. You can simply call unto Him and tell Him what you need. Sabihin mo lang, Panginoon, kailangan ko po ng kagalingan, pagalingin mo po ako. Hindi mo na kailangan sabihin sa Panginoon, Panginoon, nagpa-check up ako kanina, ganito ang resulta. No? Yung CBC ko, ganito ang number, ganito ang bilang. Yung platelet ko, ganito, Panginoon. Sabihin mo na lang, Panginoon, pagalingin mo ko. Amen? Alam na ng Diyos sa mga detalye church. You don't need to make your prayers complicated. Isa pa, amen, yung ating pananamit. Amen? Pastor, may sinabi ba sa Bible na ganyan? Meron. 1 Timothy chapter 2, 9 and 10. Ito naging specific sa mga babae. Gayon din naman ng mga babae. Kasama din dito, of course, mga lalaki. Pero naging specific lang dito mga babae. Ay magsigayak ng mahinhing damit. Ulitin ko mahinhing damit. Isa pang ulit. Mahinhing damit. Na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Verse 10, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Church, sa pananamit natin, yes, hindi naman tumitingin ang Diyos sa damit, tumitingin ang Diyos sa puso. But it doesn't mean na hindi na natin ayusin ang ating pananamit. Diba? So, minsan may mga disciple, no? Kaya tumatagal sa kaya nalilate sa pagdaloy. Ang daming sinusuot. No? Doble-doble. No? May pantalon sa ilalim, may pantalon pa sa ibabaw. Diba? May pantalon sa ilalim, nakapantalon na, naka-dress pa. Diba? Tapos naka-blouse na, meron pang pinatong ulit na blouse. Paminsan, 3 patong pa. Hindi lamang damit. Pagdating sa makeup. Diba? Ang dami. No? Simplihan lang natin, church. Hindi lang mga babae, pati mga lalaki. Minsan may mga lalaki, napaka-arte din. Amen? Napaka-arte din. Kainit-init, naka-turtleneck. Hindi lamang yun, naka-coat pa. Amen? Daming arte. Simplihan lang. Amen? Clothing. At isa pa, church, yung ating lifestyle. Yung ating pong pamumuhay. Ecclesiastes 9:7-9. Yumahon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Uminom ka ng iyong alak na may masayang puso sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Simple lang. Sabi dito, yumahon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Walang sinabing special na tinapay. Sabi lang tinapay. Napakasimple. Kumain ka ng tinapay. Hindi sinabi na kumain ka ng Goldilocks, kumain ka ng Red Ribbon, kumain ka ng Pianono, diba? Kumain ka ng special na tinapay, kundi simpleng tinapay. Ano ibig sabihin nun? Simple lifestyle. Hindi mo kailangan magpakagarbo. Hindi mo kailangan ipangalanda ka na kumakain ka ng tanghalian Vikings, no? Sa hapunan ay tom yum. Simple lang. Uminom ka ng iyong alak.
yung alak po dito, hindi ito yung alcohol, ha? Amen? Ibang alak ito. Na may masayang puso. No? Ang tinutukoy dito, isa din sa kailangan, simple lifestyle. Amen? Basta masaya ka. May kagalakan. Sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Let thy garments, or maging maputing lagi ang iyong mga suot, huwag magkulang ng gwento ang iyong ulo, at ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay na iyong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. A simple lifestyle. And as I end, church, the secret to simplicity, magiging mabilis na lamang ako. Balikan natin yung text natin, Philippians 4:11 to 13, verse 11. Hindi sa sinasabi ko tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang mga bagay o kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay, natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Number 1, secret to simplicity, contentment. Church, kailangan nating maging kontento. Because this contentment, meron po yang panganib. Amen? Dapat sa buhay, matuto tayong makontento. Sabi ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 6, verse 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan. Godliness with contentment is great gain. Malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Amen? Kontento. No? May ulam ka sa bahay, kahit anong ulam yan ang nandyan, makontento. Huwag tayong choosy. Minsan may mga Kristiyano choosy. Amen? Kung anong ulam na nakahain dyan, pagpasalamat mo sa Diyos. Hindi magre-request ka pa. Bilan mo nga kung ano. Andoks. Amen? Mabilan mo nga kung baliwag. Amen? Alam niyo, church, kaya lang naman nagnanasa ang tao ng marami, more. Kaya lang naman nagnanasa ang tao ng maraming mga bagay-bagay, at dahil doon, nagiging komplikado ang buhay. Kasi ang dahilan, wala pong contentment. Pero kung ang tao mayroong contentment, yung simpleng bagay, masisiyahan na siya dyan. Amen? Kung ang tao may contentment, yung isang sasakyan, masayang-masaya na siya doon. Kung ang tao may contentment, yung isang bahay, amen? Kontento na siya doon. Masaya na siya doon. Amen? Kung ang tao may contentment, amen? Yung isang bag, isang alahas, isang sapatos, kontento na siya doon. Masaya na siya doon. Hindi na yan maghahangad ng 10 pang sapatos. Kagaya nung sa akin, masaya na ako dito. Amen? Hindi na ako naghahangad ng mas marami pa. Kasi pogi na ako dito eh. Ang ibig ko sabihin, church, kung meron kang contentment, anuman ang bagay na meron ka at pinagkaloob ng Diyos, masisiyahan ka na at ipagpapasalamat mo na sa Diyos. Amen? At kung meron kang contentment, hindi ka magkukubit, hindi ka mag-iimbot. Yun ang sabi ng Bible, Hebrews 13 verse 5. Magilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. In other words, be content with such things as ye have. Bakit daw? Sapagkat siya rin ang nagsabi, ang Diyos, sa anumang paraan na hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Ibig sabihin nito, maging kontento sa meron tayo sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? At lastly, church, na sekreto, simplicity, is Christ who strengthens us. Sabi ni Pablo ay, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Church, if you have Christ on your side or on your life, things in life don't need to be complicated. You can live as simply as possible because of Christ who strengthens you.
Dahil kay Kristo nagpapalakas sa atin. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 12:9, siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you daily. Hindi mo kailangang pakomplikaduhin o maging komplikado ang buhay mo kasi sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Nung una, ako po'y guilty dito. Nung una, nangangarap din ako. Gusto ko din ng marami. Gusto ko rin ng magandang sasakyan, sariling bahay. Actually, hindi lang isa, madami. Amen? Gusto ko rin ng mga ganun. Pero lately, na-realize ko, wala man ako ng mga bagay na meron yung iba, meron yung mayayaman, wala man akong sasakyan, kagaya nung kay Pastor Ernie, wala man akong bahay, kagaya ng mga bahay ng iba na magaganda. Pero masaya ako, bakit? Sapagkat hindi ako pinababayaan ng Diyos. Amen? Meron akong magandang asawa. May sakit nga lang ngayon. Honey Pie, pagaling ka dyan. Meron akong 3 maganda, mga poging anak. Meron akong motor. Nakasya naman kaming 5. Amen? Nung una, nahihinggit ako. Nung una, nag-ano ba ako? Yun nga, nahihinggit. Nagkukubit din. Pero na-realize ko, sapat ang biyaya ng Diyos. Wala akong sariling bahay. Pero may bahay kami ngayon na hindi kami nangungupahan. At ginagawa pa. Pinapaganda pa. Amen? Wala akong magandang trabaho, kagaya ng ilan sa inyo. Magagandang trabaho, magandang sahod. Amen? Pero hindi kami pinagkukulang ng Diyos. At ang kagandahan pa nun, dahil wala akong trabaho, hindi ako stress katulad ninyo. Amen? Kung titingnan mo lang, church, mabiyaya ang Diyos. Kaya hindi mo kailangang maging komplikado ang buhay mo. Yung simple lang na buhay, okay na, basta mayroong Diyos. Palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Christ is enough. Tayong lahat ay tumayo habang lumalapit ang mga awit manunugtog. Amen. Believe lahat tayo dito yung mga Kristiyano na. Amen. Ako po'y mananalangin na lamang sa mga nanonood online. We would like to grab this opportunity. Kaibigan, nasaan ka man ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Si Jesus namatay para sa iyo, para ikaw ay maligtas. Ngunit kailangan mong manampalataya, kailangan mo siyang tanggapin sa iyong puso, sa iyong buhay. Ako'y mananalangin ng paglapit sa Panginoon. Sundan mo ito na nagmumula sa iyong puso. Simple lang, sabihin mo, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, inaamin ko po, ako po'y nagkasala. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sana mga Kristiyano na ngayon pong gabi. Amen. Ang buhay ay simple lang, church. Amen. Kung meron kang Diyos, meron kang Kristo na nagpapalakas sa iyo, meron kang Kristo na pinagtitiwalaan, you don't have to make things complicated. You can live a simple life as possible. Kasi ang Diyos ang nagsabi mismo, my grace is sufficient to you every day. At sabi din ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Amen? Yun pa lang, church, panghawakan na natin. Amen? Bubuksan ko po ang altar ngayong gabi. Kausapin natin ang ating Panginoon as we sing this song, Christ is enough. Bukas po ang altar. Hallelujah. Praise God. Lord, we thank you. We glorify your name, Jesus. Oh God, help us to live, oh Lord, a life pleasing to your sight, God. Lord, help us. Hallelujah, God, hallelujah.
Enough for Jesus. Hallelujah. Oh, Christ is mine. Oh, Shialande Rebebe. Christ. Yes. Hallelujah. All of my devotion. Tayo po tumayang lahat kung tapos na tayong manalangin. Let us all sing this song. And there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Sabay-sabay. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Amen. Christ is enough for me. Yes, you are enough, Lord Jesus. You are more than enough, Lord. Hallelujah. Everything I need is in you. Everything I need. Palakpakan natin, purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Oh, sambahin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah. Panginoon, namin pong hinihiling, O Diyos, bigyan mo ng kapayapaan ang iyong mga anak, Panginoon. Bigyan mo, Lord, ng peace of mind. And joy, O God, unspeakable, O God, peace that passeth all understanding. Palayain mo, O Diyos, kami sa materialism. Palayain mo kami sa worldliness. Palayain mo kami sa covetousness, Panginoon. God, help us to live a simple life, Lord, a simple life with gratitude, with contentment, and most importantly, O Lord, with confidence in you. God, on our own, di namin kaya ito. But through you, O Jesus Christ, you strengthen us, O God. We can do this, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Lahat ng pangailangan namin, physical man ito, financial, emotional, material, most importantly, spiritual, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Your grace is sufficient for us daily, O Lord. Therefore, we will not worry, we will not covet, O God. We will live simply in gratitude, O Lord, and contentment. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mo ngayong gabi. And as we leave this place, God, we ask for your protection. Ingatan mo kami, O Diyos, makarating kaming maingat sa kanya-kanya naming tahanan. Sa iyo lamang ang kapurihan, kaluwalhatian. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Tapos na po tayo ngayong gabi. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Mag-ingat tayo sa ating mga pag-uwi. Praise God.